Ayan, game. Ayun, tama na po yung ating ano. Good morning. Tama na yung ating tawag dito. Yung view. Nakaraan parang naka-zoom pala, kaya pala parang ano, tigpanoorin eh, nakakainis. Sorry po guys, ayun. So sa mga ano po no, sa mga ano po, nakakatuwa naman po no. Kaya po kayo napabili nito dahil daw po sa kapapanood po sa akin no. At syempre pati po kay Sir Mike, yung si Easy Ride, tama ba? Easy Ride. At kay Eric Gabon no. Ayan. So shoutout sa inyo. Kami po yung ano yung mga nakakapag-video po no sa tungkol sa WSP. Ayun. So suportahan niyo rin po yung mga channels nila, syempre. Salamat din po sa pagsuporta sa akin no. Kung medyo mas napapadalas kayo sa kanila, sa akin, wala pong problema. Kami po ay nagsi-share lang din naman po no ng aming mga experiences no, based po sa actual nating ginagamit. So yun, may mga nagtatanong kung okay lang ba controller kagad ganyan. Para sa akin lang naman po to, opinion ko lang po no. Pagka lead acid po kasi medyo, kung yung lithium nga po medyo na-exhaust niya yung ano power. So ano pa kaya yung lead acid, which is ayaw po ni lead acid na sobrang ano siya, hinahatak, hinihigop yung kanyang kapangyarihan no. Ganun po ang pananaw ko. So might as well, kung gusto niyo po kagad gumaang, mag lithium battery po muna, unahin niyo. Para sa akin po yon. Ngayon kung depende pa rin po sa range, depende po sa inyo kung ano po yung tina-target ninyo. Sa akin po kasi 30 amperes ang binasihan ko lang, 35, 38 amperes yun lang. Sa konting diferensya po noon sa pag nag-controller pala kayo, sobrang laki. Kasi talagang dumadrop siya. Kung dati dumadating ako sa pinupuntahan ko, natitira 80 ano pa, ano to, naka lithium ako 80 volts pa natitira, tapos stuck yung controller na yun. Ngayon dahil naka controller tayo, natitira ay 78, sorry, 78. So medyo nag-aalangan ako sa ganun. Hindi ko po dati siyang nakikita na nagda-drop no. Ay, naka-signal pa pala ako. Ayan, mali natin yun. Sorry. Akin. So ayun, kaya ano po, para sa akin battery po unahin nyo. Kung mas makakakuha kayo na mas mataas na ano. Pero sa kabilang banda, 30 amperes po na lithium, para sa akin ay okay po siya. Para po sa stock controller at stock hub, pwede na po siya, nakakalayo na po siya. So at least pagkadating po sa pinuntahan nyo, kung may makita kayo saksak nyo kagad, pwede po yun kasi lithium tayo. Gusto po ni lithium naman, saksak na siya, charge. So nagda-drop up to 20%, pwede siya. Ang lead acid ayaw niya ng 50% pababa. Ayun. So malaki diferensya yun ha. At another 30% more para sa ano. So nakikita niyo naman sa mga sa supermarket, 30% more. Lumaki ng konti, malaking tulong sa atin, di ba? So ganun din po 'yon. So ayan, may nakita ulit tayong Vespa. Sa every natin ngayon videos, nakakapasok ang naka Vespa. Yun naman ay puti. Para nakakasabay na natin to, dito talaga siya din dumadaan. So ayan, ang ingay nila. Buti na lang naka-mic tayo. So kung dati ay tayo ay sumisigaw para lang marinig po sa video, ayun, buti malaki pong tulong din yung naka-mic at mas naririnig pati paghinga ko. Pati hingal ko, I mean. So ayan, may ilan-ilan po ay nag-ano na. Teka, wag na natin pilit. Kaya lang alanganin tayo, nandito tayo dapat sa sa bago mag-pedestrian. So ayan, yung mga sabi bawal kayo sa kalsada, ayan po, kaharap po natin yung mga MMDA. So kung tutusin, pwede na nilang hanapin, isa-isahin, 'di ba? Pero wala pa po guys na balita, suspended pa rin po yung ating So anytime, anywhere,
pwede pa naman gamitin, pero as much as possible, ako po, advice ko po, magkaroon po kayo ng lisensya sa paggamit nito, dahil para din po yun sa safety po ninyo. Kung yung mga may lisensya nga nagkakaaberya hindi alam ang gagawin kayo pa po kayong walang lisensya. Ano po yung hindi alam ang gagawin? May mga nasasagi na po tayong mga nasagi po tayong members o nasa GC, nasagi, natamaan, ayan, hindi po inaasahan. May mga mali po sila, aminado po sila, kasi hindi po nila alam yung tamang timing sa kalsada. Marunong po silang mag-balance, pero hindi po nila na-anticipate na pwede palang mangyari sa ganung sitwasyon. Iba-iba po kasi yung kalsada, babasahin din po natin yan. Kailangan nalalaman po natin yung mga ganon, no? So gaya niyan, paano kung may humahabol po dyan, nag-ano na kagad kayo, humarang na kagad kayo, di ba? Nasa Pilipinas tayo, problema. Kung tutusin ito, tingnan niyo po, pedestrian lane po yan, no? So kung tutusin po, dapat bakante po yan. So ayan, may naka e-bike na very good si kuya, naka helmet, kahit na ang kanyang gamit ay e-bike na Fido ba to? Fido, ayan. So ayan, no, tingnan niya, no. Ako gusto ko yan actually, kasi makapag-pedal-pedal ka, at least may movement yung mo, katawan mo. Kasi syempre hanggat maaari medyo tayo nakakapag-exercise, no. Tingnan niyo po, Fido nga, di ba? D1, kung di ako nagkakamali, D1 o M1, nakalimutan ko na. Pero dati yan po talaga yung gusto ko. Hindi lang kami makakapag angkasan dyan, syempre. So ayun, nag-schedule po ako ulit ng mga road safety. Basic lang naman po to actually, basic lang po, pero I know na makakatulong pa rin po sa inyo, kasi on the spot may mga matatanong po kayo. Kung wala po dun sa sa presentation ko, on the spot, tanong nyo po, paano yung scenario ganito, ganyan. Pwede ko po sagutin yon based on my experience. Marami po tayong experience sa kalsada. Simula pa lang po yata, elementary, magmomotor po tayo. Elementary, mali po yon dahil wala pa akong lisensya noon. Pero sa subdivision po ako nagmomotor noon. Pero may time din po na doon po sa subdivision, hinuli ako. Kaya alam ko po yung proseso. So from time to time, may mga kasama tayo, mga member tayo, or kagrupo natin sa pagmomotor. Sila yung nasa sitwasyon. Ako po ay active na sinasamahan ng mga kasama ko, hindi para makichismis, kundi pag-aralan kung paano yung proseso. So ayun, mga nahuli kong kaibigan, minsan ako pa yung sumalo. Di ba? Ako pa yung naipit, ako pa yung inabot ng madaling araw. So yun, shoutout dun sa kaibigan namin na yun. Ang dami naming kalokohan, no? Pero ayun, ganoon pa man, ako po ay nag-mature sa na yun, sa pamamaraan na yun. Isipin niyo yun, hanggang madaling araw, may wala po akong mailabas na pera nun, ha. Hindi naman po ako yung nasa sitwasyon So ayun, experience po ang aking babasihan. Pero sa dahil sa experience na yon, syempre ang ginawa natin ay magbasa, pag-aralan kung ano yung dapat, no? Dahil nangyari sa atin yon, ay dapat pala ganito. Dapat natututo po tayo doon sa sitwasyon na yon. Para sa susunod alam natin, wag naman sanang maulit, no? Wag naman sana magkaroon ng susunod. Pero pag may mga na-encounter tayo, may mga kasama tayo, kaibigan natin, ganun yun ang nangyayari. So ayun, na-share natin. So pero ang lang, payo lang, no? Kung kayo po ay nasa ganong kayo po yung nakasagi, wag po kayo yung matapang pa. Yes, may karapatan kayo, pero pag-isipan ninyo kung paano yung sitwasyon. Pero kung tingin nyo kayo yung tama, at meron ding ini-insist yung nakatama sa inyo or natamaan ninyo, hayaan nyo po ang mag-imbestiga yung investigador. So yun lang po yun.
So okay lang po yan, labas nyo yung nararamdaman ninyo dahil bugso ng damdamin, pero ingat pa rin po tayo, no? So may aminado naman tayo, hindi naman lahat perfect, no? So ayun lang muna siguro, at nasa EDSA na rin tayo. Ito na yung EDSA pa ganon, pa left tayo. Yung ating ano, medyo nakaka-distract ang kanilang angkasan. So ayun lang muna po, at ay pumipiyok pa. So ayun, thank you po, ito na po muna.